Naiisip ko na ilabas dito yung aking mga nakapole na plants ano. Makikita nyo po kasi iba't ibang klase na yung improvement sa kanila. Sobrang ganda. Tuwa ako talaga dito, no. Kasi tingnan nyo, oh. Sobrang laki na, no. Ang ganda nung dahon. Hello everyone, this is Sir Misunapi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, naiisip ko na ilabas dito yung aking mga nakapole na plants ano, kasi medyo kulang sa araw dun ano. Once in a while po nilalabas ko yung mga halaman ko kasi parang gustong gusto nila yung mga shaded area pero kailangan bright ano, yung paglalagyan natin. And yung doon, kasi minsan may times po na yung aking net dyan, ilalagyan ng mga dahon, hindi ko pa napapatanggal ano, labas muna natin ngayong araw na ito para makatanggap naman sila ng kahit konting araw ano, para sabi ko nga sa inyo, ang mga plants din po minsan, yung mga nasa loob ng bahay, hindi laging dapat nandiyan lang. Make sure po na nakakatanggap din po sila no, ng sikat ng araw or light no. At ngayon nga po, gagawin ko is ilalabas ko sila dito, tapos tingnan natin yung mga update sa kanila no. At natutuwa ako kasi ngayong panahon na ito na medyo nag-uulan-ulan na, ang bilis po talagang lumago ng mga halaman ano, at nakikita natin yung improvement sa kanila. So pakita ko yan sa inyo sa ating pagbabalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-NDP. Nandito tayo sa House of Pole at ito na nga po yung aking mga plants dito. Yung iba po dyan, mga hindi ko matatanggal kasi mga nakataling-tali na po sila dyan ano, yung ating mga halaman. Meron lang po ako dito na mga nilagay na nakabukod sila ng pole ano. At lalabas po natin dun isa-isa no. So lalabas ko muna, tas mamaya pakita ko sa inyo no. Makikita nyo po kasi iba't ibang klase na yung improvement sa kanila ha. Meron na naglash, tapos isipan natin kung ano pwede kong gawin sa kanila no. Kaya balikan ko kayo pag nahakot na po natin yung ating mga yan, nakapole po dyan na mga plants. So ayan, nailabas na natin dito at nasa bungad na tong ating mga plants na nakapole ano. Hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko sa kanila, kung ipopropagate ko na sila or dadagdagan ko pa sila ng pole, kung puputulin yan. Hindi ko po mapagdesisyonan pa sa ngayon, pero tulungan nyo ako mag-decide ano. Depende sa halaman yan kung ano magandang gawin. Isa-isa kong papakita sa inyo tong mga nakapole nating halaman dito, tapos tulungan nyo ako mag-decide kung anong gagawin no. Unahin natin ito recently na ipakita ko sa inyo to. Look, ang ganda. And this is Monstera Peru. Yan. Ito nasa bungad-bungad lang din ano, kaya maganda yung tubo. Pero ito po kasi nakat ko na. Kaya lang, ayan o, napakalash na naman yan. Bilis maglash oh. Ayan o, kita nyo, nakapagkat ako dito. Ang dami kong kinat na mga putol-putol. Pero ayan po, nananatili siyang lash. Ang ganda ng mga dahon niya no, nung ating Peru no. Pero ayoko siyang putol-putulin ng sobrang dami. Gusto ko ganito lang din. So this one, nasimulan ko na siya. Pinropagate ko siya pero hindi ko na siya dinagdagan ng pula no. Anyways, ayan po yung ating unang halaman, yung Monstera Peru natin. This one naman, yung favorite ko, ang laki na po niya. Ang laki ng inilaki nito. Before to, mas mababa pa dito sa pulo. Yung 1/4 lang. Pero ngayon tingnan nyo, look, at mas dumami yung kanyang mga dahon. Ito po yung rugosum natin. Philodendron rugosum na sobrang ganda. Tuwa ako talaga dito. Kasi tingnan nyo, kakaiba yung kanyang mga dahon. At napakaganda. Nako, kung ako sa inyo, bili din kayo nito no, nitong rugosum na to. Kasi iba po yung nabibigay niyang attraction, kakaiba sa garden. Dahil doon sa kakaiba niyang mga dahon ano, kakaiba yung korte. Ito, favorite na favorite ko tong rugosum.
And kahit na green lang siya talaga, yung forma, no, tsaka yung texture ng dako, yan yung gustong-gusto ko talaga, no. Kakaiba siya. So, ito po yung ating halaman. Ito, mananatili itong naka-pole kasi hindi pa naman niya naaabot yung pinakadulo ng pole. And, almost kalahati pa lang, no. Pero, laki na rin po ng inilaki nitong halaman natin. Sunod natin itong halaman na to. This is my Melanochrysum. Oh, ang laki na rin. Oh, look. Diba? At ang lash na rin niya. No? Kita nyo po, oh. Look. Meron na siyang, yan, ang haba na nung mga nakalaglag. And iniisip ko kung ikat siya dito or dugtungan siya ng panibagong pole, ano. Pero kasi medyo baluktot na, no. Kaya siguro ito, putulin ko na lang siguro. Oh, what do you think, no? Kasi kung gaganito ko, hindi na siya maikukorte, baka mabali pa itong sanga. Eh, alam niyo naman po ang mga philodendrons, medyo may pagka-brittle, ano. Pero tingnan niyo po yung dako niya, ang ganda. Oh, look. Oh, pwede naman po siya, iganito na lang uli. Yan. Diba? Ang Laguna. Ito laki ng dako, no? Tingnan niyo. Kasing laki ng kamay ko, no? Ganda ng dako niyan. So, ito yung ating Melanochrysum. O, baka meron din kayo nito, ha? Itong Melanochrysum. Ang ganda niya pag lumaki yung dahon. Next natin, this one. So, naku po. Ito problema ko dito, no? This is a Monstera. Standeliana, no? Ang haba na rin. O, look. Choing. Hindi ko na namalayan kasi nasama-sama to do sa mga gumapang nating photos, gumapang nating mga halaman doon sa loob. And hindi ko namalayan na ganyan na pala siya, hinaba niya. So, nawalan siya ng mga dahon dito sa mga ilalim. Pero makikita mo pa rin variegations. Ang problema ko nga po dito is nagtutubig siya. Yan. Pag halimbawang sunod-sunod ng ulan, ewan ko, this one, no, kita nyo. Tutubig. So, eto, kailangan matuyo to, no? Pero huwag kayong mag-alala kung halimbawa, yung inyong mga ganitong nakapol na halaman, di ba minsan nagkakaroon ng parang pagkabulok nung stem nila. Halimbawa, eto, pakita ko sa inyo. This one, nabulok po yung pinaka, yan, stem niya dito. As long as nakakapit na po sa pole yung inyong mga halaman, tapos, yan, may ugat na pong nabuo sa kanya, wag po kayong mag-worry, ano, hindi mamamatay yan. Kasi, dito na siya kumukuha eh. Yan, tanggalin ko na to, ha. Kita nyo, puputulin ko na tong isa na to. Natuyo na kasi. So, ayan. Yung pinakaputol niya, nawala na yung pinaka nandito sa may gitna. Ayan, no. So, naputol na siya. And wag kayong mag-worry kung itong mga nandito, yan, nakakapit siya. Pag hindi yan nakakapit, itanim nyo po sa lupa. Pero kung nakakapit siya dito sa mga pole niya, yan po, okay na okay lang dyan. Leave nyo lang po dyan yan at mabubuhay yan. So, ito naman isa na to. Pag nilagyan ko to ng pole, napakahaba, Kaya lang, ang sagwa, kasi wala na siyang dakon dito sa pinakailalim, Although, ito nakakatuwa, variegated pa naman yung kanyang mga stem. So, maganda yung tutubo ditong dakon. Ayan. Pero ito, malamang dito, putol-putulin ko na, itong ating, yan, Standeliana na Monstera. Para nang sa gayon, maparami siya. So, this one is 4 putol na siguro. Kung may naiisip pa kayo na paraan dito na magandang gawin, sabihin nyo lang. Pero bala ko, dito rin sa pinagputulan, magtanim pa para mas last siya pag lumago, Anyways, eto na po yung isa nating halaman, yung ating Standelian. Sunod na natin ito. Ito ay maliit. Tingnan nyo, nakakatuwa. Albo siya na epiprem ng pinatum. So, meron siyang penetration na kahit maliit pa lang siya, So, ganun din. Meron din siyang yun yung nangyayari sa akin minsan. Pero natutuyo naman. Tapos, ayan. Basta nakakapit siya dito sa pole, wala tayong dapat ipag-alala, yan. Ito, malaki na rin, Ang dami ko na pong ganito sa aking garden, At,
siguro isipan ko to kung saan ko pupwesto, no? Kasi parang ayun, ang laki na rin yan, no? Ito pa isa, yung ating album na epipremium. Kaya lang, ano siya, sa isang puno niya talaga, itong side na to, oh, kapag halimbawa yan, katulad nito, nag-green na po siya, medyo konti na lang nabubuo sa kanya na variations, no? So dapat ikat na rin natin to para this one na lang po yung ating palaguin. Kasi eventually magi-green na lang to o papunta na sa green lahat. Tapos bigyan din siya ng enough na sunlight kasi po ganyan po yung mga halaman natin, nagi-green po siya kapag hindi maraming lights yung nakukuha niya, dahil nga parang ano niya yan mechanism, defense mechanism ng halaman para mag-survive. So this one is yung ating epipremium pinatum na album. Next, this one is Gygas. Oh, kita niyo yung Gygas mo. Sobrang laki na, no? Ang ganda nung dakon. Talaga nakakatuwa, oh. Look. Alam niyo po, meron akong sasabihin sa inyong technique, ano? Pag halimbawa magpo-pole kayo, maganda rin po na, ayan, oh, nakatali siya. Oo, kasi, tingnan nyo, isang buhat ko lang ganyan, oh. Isang buhat lang. Napakaganda. And hindi siya matatanggal-tanggal kaagad. Minsan kasi, kapag halimbawa ang halaman naka-pole, tapos, hindi siya ganon katibay sa paso niya, maaari po siyang mabuwal, katulad po nung iba natin dito, humahapay-hapay siya. Nagiging distraction po yun doon sa mga halaman, ano. Parang eto na kami, at is na kami dito, parang okay na yung paggapang namin, tapos eventually magagalaw, ano. Pati po yung roots niya, tsaka yung mga halaman na di-disturb, no. Kaya importante rin po na yung mga pole nyo, yan, dapat nakakonekta siya sa paso, no? Mas maganda yung tubo ng halaman. Para maganda rin yung pagkapit, ano? Kasi yung iba minsan, pag naaalog, nauga, natatanggal po yung pagkakakapit ng kanilang mga stem. Kung halimbawa, meron na silang kumapit na roots, tapos biglang, yan, natanggal yung pole nyo, o humapa yung pole nyo, na-disturb sila, nawala pa sa pagkakakapit, ano, medyo nahihirapan din po yung halaman na mag-adjust. Kaya dapat yan, make sure na yung inyong mga pole yan, nakakapit sa kanyang mga pads. And sunod naman natin tong aking verrucosum. Look. So ako po, meron na akong ilang verrucosum dito, pero talagang minsan di ko rin maintindihan. Basta hinahayaan ko na lang siya, no. Wag lang mabulok yung ano, kasi nabulukan na rin po ako nito. Buti na lang kamo, nakapag-propagate na ako nung mabulukan tayo. Pero ito naman kasi may mga lumalabas na po siya, oh, na bagong pa-unper na dahon. So nakakatuwa lang din na yan. Ito yung pinakamalaking dahon niya, kaya lang po meron niyang sunog. I don't know, di naman doon naiinitan. Minsan po kasi yung pagkasunog ng dahon, pag kulang sa humidity, no, yung ating mga halaman, ganyan po, nagkakaroon din ng pinakasunog. Gaganitin lang natin, tatanggalin lang natin yung mga old na leaves niya. Yan. Pero wag naman lahat, kasi sandako na nga lang to, tapos tatanggal pa. Pero tingnan nyo po, may bago ng patubo na, I think this one is stem, no, na haba. So, antabayan natin sana mapalaki ko tong aking verrucosum. And yung huling-huli nating halaman, napapakita at ibibida sa inyo. Oy! Ang haba na rin, oh. Look. Wow! Iba. O, sino makakahula nito? Hulaan nyo muna. Sige, comment lang muna kayo dyan. Intayin ko kayo. Mamaya ko i-reveal. Ang ganda na po nitong halaman ko na to, oh. Ang laki na. And hindi ko akalain na lalaki to ng ganito, no? Kasi usually yung mga ganitong species medyo slow grower, pero ito po is AF na, yung AFF, no, another varieties or parang bago-bago. So yan po, ano, so ano kaya ito, lutukoy ko. Ayan po kasi yung kanyang maliliit na dahon before. Ito po ay Brandtianum o Brandtianum. Yung tinatawag nyo, Brandtianum, na
Yan. Kita nyo po, nung maliit yan, maliit lang ganyan. Pero now po, ganyan na siya. Parang nung nag-matured siya, parang plain green na lang. Oh. Look. Oh. Meron pa naman, na ano yung dahon niya. Kaya lang nawala yung mga pagka spot. Kasi ito may mga spot yung maliliit pa. Oh. Kita nyo. Tsaka yung Branthianum natin na yung talagang Branthianum natin, yung maliliit. Yung slow grower na sinasabi ko. Yun po, kitang-kita mo talaga. Yung parang sa silver satin na dahon, no? Yung ganun yung kulay niya. Pero this one, ayan. Habang nag-mature siya, parang yung ating Monstera dubia, nawawala yung kanyang mga design doon sa dahon. Yung pinaka variegations, no? Na ibang kulay. Pero okay naman, maganda naman siya. So, eto, ang haba na. Ngayon, ganito na siya kahaba. O, look. Tingnan mo. Diba? Pwede siyang tayo. Ganyan siya, oh. O, tingnan nyo, napakahaba na niya. And, yan, siguro eto, yan. Pwede itong lagyan ng another pole, ano. Pataasin kasi maganda pa yung dahon niya sa baba. Ang sinasaalang-alang ko lang kapag halimbawa maglalagay ako ng panibagong pole, dapat meron siyang maganda pa rin dun sa baba, no? May dahon pa rin. Pero pag wala na, putol na ako. Ito kasi pwede pa, oh. Look, maganda yung dahon sa baba, tapos tuwid, no? Unlike nung isa kanina, mahirap itayo, baka mamaya maputol. For this one, oh, kaya pag itayo, oh, pwede pa siyang tumaas, ano? Ganda nitong Branthianum, pag nag-mature, ano? So, yan lang naman yung ating halaman for today. At ilagyan na natin dyan. Yan, once in a while nilalabas-labas ko sila dito, no, sa ating area na to para makatanggap ng mas magandang lighting, no, at ma-fulfill niya yung kanyang lighting requirements. So, ayan mga ka-MVP, pinakita ko lang po sa inyo yung aking mga naka-pole dito, no. Actually, marami pa ako, pero nasa ibang area ng ating garden, mga naka-pole naman, mga photos, mga syngonium, at iba't iba pa. Sa mga susunod na araw, papakita ko rin po sa inyo yan. Kaya abangan nyo po yan dito sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung gantong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP, and this is Hermes Unaho. Nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye!